tumatawid ka sa alambre araw-araw? Paano nga naman magkaroon ng access sa mga healthcare services, sa mga ospital, kung zero o hindi binigyan ng pondo ang PhilHealth ng Bangag Administration noong nakaraang taon? At mas malala pa, na inilipat ang 60 bilyong piso na pondo sa National Treasury upang igasto sa mga infra projects daw, tulad ng subway, mga tulay, coastal roads, dahil ang dapat na pondo sa infra, mga kababayan, ay ninakaw ng sindikatong Bangag, ng Maletagang, ng mga kasabwat niya sa pagnanakaw, pagsisinghot, pagbabalahura sa ating bayan. Wala. Yung tinggal pa ito. Mga kababayan, ang pambansang awit Mga ginawa ng Pilipinas. Ayan! Sobrang di ba? Yang magili, Namawin. perlas ang silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay, lupang hilirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula, awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagdiningning, ang bituin at araw niyang kailan, pamay di magdidilim, upang ang araw ng luwat, hatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pag may mang-aapi, ang mamatay na dahil sa'yo. Natungkod ka pa, Melvin. Sumutuan din lang ang mga legit na. Yan. Nakakapatayan ba ng 100 ba? Mga kababayan, Kung makikita yung mga 100 pesos. mga palangga, maraming salamat sa inyong lahat na narito sa kontrasona Sa arcade. laban sa Marcos Bangag na administrasyon. Arcade arcade. It is truly an honor and privilege to speak before all of you Hindi mo today. maghahanap kasi. Future President of the Philippines, Minaway din niya pa yun. Inday Sara Duterte. Oo. Kasi hindi na. Simbahan yan. Alright, nakatago si Inday Sara. Ano mo magiging crush yan? Future Vice President of the Ayun lang yung nasa Philippines, likod na. Sino? Sir Rodante Marcoleta. Kasiniyati mo yan. Kasiniyati mo yan ngayon eh. Spokes ng Bayan, Harry Roque. Sobrang laki nito. Yung sa akin, nandito Sa lahat ng miyembro ng Gorgor Department at mga Pilipinong maalindog, matapang at mapagmahal sa bayan, maraming salamat. 103. Ang bayang Pilipinas ay pinamumunuan ng pamilyang sindikato. Yung cellphone nun eh. Ang computer. Pinalubog sa kahirapan Gagawin eh. at literal na pinalubog sa tubig baha dahil ninakaw ng sindikato at mga miyembro ng Maletagang ang pera sana na para sa flood control. Ginamit ko lang po. Like, Imbis na iahon kayo sa kahirapan, patuloy kayong lumulubog araw-araw. That's very... Sa pamilyang Adictos Benedictos, mga jutang ginana ninyo, noong nakaraan, Dalawang beses na yata nag-dito. 2022, Last laro natin, nakalimutan mo yun. kayong mga kawatan ay nangako para sa sa taong bayan. Hotel Royal ba yan? Ang pamilyang Adictos Benedictos, kidnapper, sindikato na pinamumunuan ni Liza Tanas, Bangag Jr., Sandro at iba pa, So, tsaka may tape song. sana pumasok na kayong lahat sa garapon. Yung ano, Mga jutang genimes oxygen ba ninyo yun? Safe zone? para hindi na kayo magpakalat ng kahindik-hindik na lagim at kasakiman sa lupang tinubuan.
4 na taon ang nakaraan nang binudol tayo ng isang bangag nang sinabi niya na sama-sama daw ang mga Pilipino na babangon muli at magkakaroon ng progresibong bukas. Ngunit ang pamilyang bangag at mga kasabwat nilang maletagang, sila lang pala ang bumangon at nagsama-samang naging milyonaryo. Dahil ba sa PCSO na hanggang ngayon 463 winners ang questionableng nanalo ng sabay-sabay na hindi maipaliwanag ng gobyerno ni Bangag. Kaya naman kung matatandaan ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, mismo lumabas sa bunganga o sanganga bells ni Liza Tanas nung binati niya Wala na akong galaw ngayon. ang namumuno sa PCSO na sama-sama tayong maging milyonaryo. Habang kayo ay lubog na lubog sa baha, hanggang ngayon, araw-araw, Luzon, Visayas, Mindanao, dahil sila lang ang nagsama-sama naging milyonaryo. Sa passing drawing. 4 na taon Hindi, sa NP. tayong binudol, Minsan 5. pinaasa, pinahirapan ng pamilyang Bangag at mga kasabwat nilang maletaga. Hindi na ako marunong eh. Ang saklap, di ba? Pero tagal na, 6 years. Walang habas, walang awa sa mamamayang Pilipino, ang pamilyang ito at ang kanilang mga kasabwat sa paghubas o pagsipsip sa kaba ng bayan. Ingot ka pa lang, baka nasa quick ka pa Kumusta lang. na aking mga minamahal na mga kababayan? Ilang taong ka na ba nun? Ano na ang nangyari sa aking lupang Saka tinubuan? 2019 yan sila. Sa bawat State of the Nation address ng isang matinong presidente o even isang bangag na presidente, madalas nating marinig ang mga numero ng paglago, mga natapos na proyekto, at mga pangakong mas maliwanag daw ang bukas. Kasi di ba nag-PUBG ka na? Ngunit, Di ba mo, sa pamumuno ni Bangag, madilim ang bukas. Sino pa si Tess? Lubog! Nagluluto, di ba? Literal, Si nalubog Vega ba? ang kinabukasan ng ating mga mamamayan Si na Osti, naglaro din yun, no? nararanasan araw-araw. Sa unang taon pa lamang ni Bangag, Pero kami nun, contracts kami sa 2022, PC kami naglaro. at ngayon ay 2026 na. Matatandaan na naglamyerda lamang siya o inunan niya ang foreign trips. Yung patago na paglipad ni Bangag patungo sa Singapore para manood ng Formula 1 Grand Prix at magsinghot ng pulburon. Ang mga sumusunod, mga kababayan, na babasahin natin sa inyo ay listahan ng mga foreign trips ni Marcos Bangag mula nang maupo siya sa pwesto na pinagsamantalahan niya. Imbes na maglingkod sa bayan, walang habas na paglulustay, paglalamyerda, na nagkukubli sa mga state visits, summit meetings, official at working visits daw. Katulad na lamang noong 2022, nung siya ay bumiyahe papuntang Indonesia, Singapore, United States, kung saan kasama niya ang mga in-expose na natin dito na mga sangkot sa droga, sangkot sa smuggling. Bumiyahe din siya uli ng Singapore 2 beses sa loob ng 2022. Cambodia, Thailand, Belgium. Noong 2023 naman, China, Switzerland, Japan, United States na naman, United Kingdom, Indonesia uli, Malaysia, Indonesia, Singapore, Formula 1 uli. Ang sarap na buhay talaga ng bangag na Pangulo.
Pa-travel na lang, pabiyahe-biyahe na lang. Pero kayo, Nag-level up kami. gutom everyday. 2023 pa rin, bumiyahe siya ng Saudi Arabia, United States uli, 2023. Japan, tuloy-tuloy lang ang biyahe ni Bangag. 2024, Brunei, Vietnam, Australia, Germany, Czech Republic, Belgium uli, Singapore, Laos, Peru, at lahat na ng mga bansa yata gusto niyang makompletong puntahan. 2025, United States uli, at lingid pa sa kaalaman ninyo, ang mga kasabwat ni Bangag, ang pinaka hindi makakalimutang travel ni Liza Tanas dito sa Beverly Hills, kung saan sponsored ng pera ng bayan ang kanilang mga kasama, ang kanilang mga yaya, mga kasabwat na mga maletagang group o maletagang mga kababayan ay suminghot lang sa Beverly Hills. Kaya ang isa sa kanila na asawa ng Undersecretary ni Bangag Jr. sa Office of the President, Saksak ang ulit. okay, ay nagurgur ang asawa. 'Di ba? Kitang-kita ninyo na wala nang ginawa ang Bangag na administrasyon. Tahimik, walang investigasyon sa Pilipinas kung paano namatay si Paulo Tantoco na asawa ng Undersecretary ni Bangag. Pilit pinagtakpan, Download kasi na pero hindi nakalusot sa batas dito sa Amerika. Saka nagtry yung Dota. Dahil dokumentado na ang kanilang kasamahan sa pagsisinghot ay namatay dahil sa overdose nga ng pulburon. Ganyan, lustayin, tarantaduhin ng Bangag administration ang ating mahal na inang bayan. Same pinakamahirap. Sa dami ng kanyang pinuntahang bansa, ano ang sabi sa atin? Ipinagyayabang ng Bangag administration ay meron tayong multi-billion dollars o multi-million dollars na pledges galing sa mga bansang nabanggit. Mga kababayan, ilan ba ang sa katuparan sa mga pledges na yun? Yung hindi po, daming dinonong lang. Nakakagalit, Nag-i-skill. nakakapag-init ng dugo dahil mula nung 2022 Mag-i-smurf ako. sa mga nabanggit kong foreign trips na ipinagyabang ni Bangag na nakakuha ng kadyutahang pledges, ang kanilang inulat, nakapike-pike ang balita na meron daw 72.178 billion US dollars o 4 na trilyong piso na investment pledges mula sa mga business missions sa China, Japan, Indonesia, Singapore, Thailand, United States at Belgium. Ngunit, ayon mismo sa Department of Trade and Industry, 5.28 billion lang ang naisakatuparan doon. Na ang ibig sabihin, out of that 100% or 72.178 billion US dollars, 7.3% lang ang naging totoo. Meaning, sa ating mga simpleng mga mamamayan, 100% na pinangako sa inyo, dapat man lang at least pasang-awa 75%. Pero itong 7.3% parang rating ni virus na 0.01. Ito yung era Pababa ng pababa at bubog sa baha. My God! Sana! Yan ang katotohanan sa kabila ng mga pinangako na kasinungalingan patungkol sa mga pledges na gumastos din ang pera ng bayan o ang ating mga taxpayers na multi-billion sa mga travel o mga lamierda ni Bangag Jr., 7.3% lang.
ang naiuwi at hindi yan bigay. Yan ay mga proyekto na ang iba dyan, hindi pa natin alam kung talagang naging actual project or katang-isip lang ng mga bangag. Mga kababayan, hanggang sa kasalukuyang panahon, habang tayo ay nagsasalita, wala pa rin na ilalabas na kumpletong public record or accounting ang gobyerno ni Bangag sa kanyang mga pinangakong pledges kajutarang haalpot. Nakawatan na bangag na ito. Wala pang malinaw na accounting dyan. Kaya wala siyang maire-report sa kanyang SONA ngayong araw na ito, kundi pawang kasinungalingan lamang. Mga kababayan, ang isang presidente o namumuno sa isang bansa o isang organisasyon, ang sukatan ng tagumpay ng isang mabuting pamamahala ay hindi puro optics. Hindi puro mamimigay ng bukbukin na bigas na underweight pa, bukbukin na kamukha ng feslak ni virus, ang ipinamimigay at yung cash aid na binibigay ni Bangag at ang iba doon ay nahaluan pa ng peking pera na pinagawa ni Matibag sa recto. Dahil ayon nga kay Matibag, NBI Director, perfect at magaling gumawa ng peking pera ang recto. Kaya naman pala, hinaluan ng bangag na administrasyong ito ang mga ayuda ng mga kawawang kababayan nating nasunugan na baha. Nananaksak ba naman ako? Naglalaro. Barya na nga lang ang binigay, sinamahan pa ng peking pera. Yan ang katarantaduhan ng bangag na pamumuno. Ang tunay na sukatan, mga kababayan, sa pamamahala ng isang matinong leader, kung gumaan na ba ang pamumuhay ninyo? Nabawasan na ba ang kagutuman, kahirapan, korupsyon, krimen? At kung naging mas ligtas at maayos ba ang kinabukasan ng bawat Pilipino? Gutom. Pag-usapan natin ang gutom. Nakikita natin, mga kababayan, na ang ating, hindi lang iilan, kundi marami nating kababayan, dahil sa kahirapan, dahil sa talamak na pagnanakaw ng bangag na administrasyon, pagpag na lamang ang kanilang kinakain. Dahil sa kakulangan, sa oportunidad, dahil sa kahirapan, dahil walang maibigay na matinong trabaho ang bangag administrasyon, dahil abala sila sa paghahakot ng maleta sa kanilang mga offshore accounts. Kahirapan, krimen, makikita nyo sa inyong mga kalsada, mga iskinita. Paglabas nyo pa lang ng inyong bahay, makikita ninyo sa iskinita may nagsisinghot na. Ang droga ay available na 24/7 sa murang halaga. Baka minsan, 3-10 pa makakakuha ka ng droga dahil pinabayaan ng putang inang Bangag Junior ang ating kabataan, ang inyong pamayanan, dahil sila na ang sindikato at nagdinegosyo ng pulboron na paborito ng pamilya niya at ng mga kasabwat niyang hayop siya. Kung naging ligtas sana ang Pilipinas o bumaba ang krimen base sa deklarasyon ng mga supot
na miyembro o general ng PNP, Okay, tapos. sana mararamdaman ng taong bayan kung bumaba na yung krimen sa panahon ni Bangag. Pero kitang-kita ninyo, ang kanilang attack dog ay mismong ginurgor ng riding in tandem. Bumababa yung krimen, sila mismo ay biktima ng pagiging bangag ng administrasyong ito. At kalaunan, sabi nga ninyo, mga minamahal na palanggingging, baka bukas makalawa ay ibintang na naman ito kay Sara Duterte. Mga kababayan, sobrang nakakarimarim, nakakalungkot ang sitwasyon ng inyong pamumuhay ngayon sa Pilipinas. Maraming mga kababayan natin na pinagkakasya na lang ang kakarampot na kita sa araw-araw na gastusin. Dahil mataas ang presyo ng mga bilihin. Mataas ang gasolina, pagkain at pabago-bago na presyo ng mga pangangailangan ninyo. Asukal, bigas, mantika. At maraming mga pamilyang hirap na maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan dahil sa kawalan ng trabaho, dahil sa mataas na inflation rate, bagsak ang dolyar. At ngayon, may dagdag pa sakit. Mga nakaraang araw, pinatawan tayo ng additional, kayo sa Pilipinas, 12.5% na tariff sa mga produkto na dadalhin nyo dito sa Amerika. Mga palangga, mga kababayan, sino ang mag-shoulder? Sino ang mahihirapan na naman sa mga extra tariff na yan? At pagbagsak ng piso? Taong bayan. Kaya wala talagang maiulat na matino itong bangag na administrasyon, kundi pawang kasinungalingan. Maraming mga Pilipino ang kaawa-awa ang sitwasyon at nananatiling walang access sa mga serbisyong pangkalusugan or healthcare, edukasyon, at ligtas na pamayanan. Marami sa ating mga kababayan na umaasa na maramdaman man lang sana nila yung benepisyo ng paglago ng isang bansa o ng ekonomiya kung meron man. Kaso, wala. Ang kanilang pamumuhay ay parang tumatawid ka sa alambre araw-araw. Paano nga naman magkaroon ng access sa mga healthcare services, sa mga ospital, kung zero o hindi binigyan ng pondo ang PhilHealth ng Bangag Administration noong nakaraang taon. At mas malala pa na inilipat ang 60 bilyong piso na pondo sa National Treasury upang igasto sa mga infra projects daw, tulad ng subway, mga tulay, coastal roads, dahil ang dapat na pondo sa infra, mga kababayan, ay ninakaw ng sindikatong bangag, ng maletagang, ng mga kasabwat niya sa pagnanakaw, pagsisinghot, pagbabalahura sa ating bayan. Ganyan ang sitwasyon ng ating lupang tinubuan. Mga kababayan, maraming mga manggagawa, kayo, na nagsasabi na hindi talaga sapat ang inyong kinikita para makasabay sa pang-araw-araw na mga gastusin.
presyo ng pagkain, upa sa bahay, kuryente na abot langit ang presyo ngayon dahil ang mga nasa likod na mga electric company na yan ay mga kronis at mga kasabot ni Bangag. Kaya ganyan ngayon kataas ang presyo ng kuryente ninyo. Ang dating 1,000 ang binabayaran sa regular consumption nila, nag-times 2, times 3, baka times 5 pa. Tubig, pamasahe, patuloy na hamon sa araw-araw. Patuloy na pahirap. Kung may maliit ka man na negosyo, minsan kamalas-malasan, mabibiktima ka pa ng mga akyat bahay gang, akyat tindahan gang, talamak, ang mga hold-upper, kidnapper, na mga nanunutok na lang ng bang-bang-bang para agawin ang kakarampot na kinita mo sa iyong tindahan o sa iyong munting negosyo dahil wala ng takot ang mga putang ina sa gobyerno. Dahil alam nila na ang bangag na administrasyon ay patuloy na nagnanakaw at walang ginagawa para solbin ang talamak na krimen. Hanggang optics, hanggang press release lamang na pinananagot nila ang mga kriminal. Minsan, maglalabas pa sila ng AI na pictures na kesyo may nahuli sila na kriminal, yung pala AI pictures. Ganyan katarantado ang bangag na administrasyon. Oh, puta. Paulit-ulit Yun na yun? ang ating mga kababayan na umiiyak sa kahirapan. May mga nakikita tayo sa daan. Ang mga homeless o walang bahay. Yung kalam ng sikmura nila ay idinadaan na lang nila sa pagsinghot ng rugby para makalimutan nila o malipasan na sila ng gutom at hindi nila maramdaman na gutom pala sila. Samantala, ang mga nepo babies, ang mga anak ng mga kawatan na kongresista, senador, mayor, governor, at maleta ganga, flex ng kanilang mga mamahaling gamit, dinner parties, bakasyon grande sa iba't ibang bansa o sa mga sosyal na mga pasyalan. Samantalang kayo, nagdidildil ng asin o sumisingot ng rugby o kumakain ng pagbag. Balikan natin ang anak ni Raffy Tulfo na mukhang hipo na si Rap at yung Maricel na ang suso abot hanggang impyerno. Mga kababayan, kung natatandaan ninyo, isa yan sa ating in-expose. Habang kayo ay hirap na hirap, itong mga lingkod bayan daw sila, gumastos ng 6.7 million pesos sa 2 gabi na paglaklak ng alak sa Las Vegas, Nevada. Balikan natin ang nag-viral na video ni NBI Melvin Tibag at ang grupo niya na may bit-bit na bulto-bulto o bundle-bundle na pera na tila bagang galing sa maleta na nagbayad ng bill sa restaurant na nagkakahalaga ng 121,000 pesos sa isang kainan lang at nagyayabang pa ng 20,000 tip sa waiter. Kaya ba sila walang habas na gumastos sa perang ito dahil napakadili nilang dinukot sa maleta? Habang kayo, hirap na hirap, makabili man lang ng bagong brief, makabili ng bagong panty, makabili ng bagong laruan ng inyong mga anak. Pero itong mga nagpapanggap na lingkod bayan o mga buwaya ay 6.7 million, 2 gabi lang sa paglaklak ng alak. Nasaan ang pagmamahal nila
sa taong bayan. Marami ng bigas, marami ng manok, marami ng dilata ang pwedeng matulungan sa 6.7 million kung ito ay ginamit sa tama. Ganyan ang maletagang sa sindikatong Marcos administration. Ginagamit ko din dati si Ma'am. Halos lahat ng mga anak ng maletagang ay kanya-kanyang yabang. Pero noong nag-viral at nasangkot ang kanilang mga magulang sa flood control na multi-billion na ninakaw ay biglang nag-deactivate ng kanilang mga Facebook accounts. Ano ang ibig sabihin nun, mga kababayan? Guilty! Dahil kung totoo ang kanilang mga finlex o ipinagmalaki na galing sa pawis nila, bakit ka magdi-deactivate? Ibig sabihin, guilty ka na ang perang ginastos mo ay galing sa ninakaw na pera ng bayan ng iyong mga magulang. Si mama niya. Walang trabaho, mababang Tama ng kita, tawa niya. limited yung opportunity. Ganyan ang nararanasan ninyo ngayon. Kulang sa nutrisyon ang inyong mga anak na naaapektuhan ang inyong mga mental health. Hindi lang ang inyong mga anak, kundi kayo. Sa kaiisip, gabi-gabi, paano ko pagkakasyahin ang 600, 700 pesos na kinita ko bilang isang tricycle driver, vendor, taxi driver? Paano ko pagkakasyahin? At ang masamang kapalaran, dahil hindi na makayanan ng ating mga kababayan ang problema na kulang sila sa pera paggastos para sa mga anak nila, kumapit sa patalim. Kumuha ng patalim, sumakay sa rider, angkas, at gugurgurin na lang ang ating mga kawawang drivers na nagtatrabaho ng marangal, ng maayos. Dahil sa kawalan ng hustisya, kawalan ng peace and order sa bansang Pilipinas, dahil imbis na tutukan ang mga krimen sa kalsada, mas tinututukan ng bangag na administrasyon Bago daw kakadrive ng kotse. ang mga Duterte. Ganyan ang larawan ng kabangagan sa inyong bayan, mga palangga ko. Marlon. Grabe ang korupsyon. Lantaran ang pagnanakaw ng mga sindikadong bangag, male-maletang pera ng bayan. Pinigilan ang investigasyon. Stop. Ang tinatawag nating mga mamamayan na biggest scam sa history ng Pilipinas, ang flood control. Ano ang ginawa ng mga yawa? Gawin. Pinakulong ang senador na nagpursige na imbestigahan ang flood control. No, di na nagiginig. Ito ang kabayaran ng mga naninindigan, katulad ni Senator Marcoleta. Naninindigan para sana malaman kung sino talaga, sino pa ang mga masterminds ng flood control o pagnanakaw sa pondo ng bayan. Dahil hindi nila kaya sa legal na usapan o legal na investigasyon, ikukulong ka na lang. Tatamnan ka ng kaso, mama ni Obrahin ni Remulla, makikipagsabuatan sa sandigang bayan, kulong ang dalawa. Marcoleta ang defensor. Ganyan ang sitwasyon ninyo, mga kababayan, dahil pinamumunuan kayo ng isang babaeng Satanas. Siya ang punot dulo ng lahat ng pagdanakaw, smuggling, hoarding, kidnapping. Balikan natin ang smuggling at hoarding. 2022 pa lang nang inilabas natin at na-expose sa media ang pagnanakaw, ang pagsasmuggle ng mga agricultural products sa Department of Agriculture na pinamumunuan mismo ni Bangag. Ang sabi niya,
Hahawakan niya ang agriculture kasi susolbahin niya yung problema sa smuggling and hoarding. Yun pala, pinamunuan niya ang Department of Agriculture para lalong magkamal ng pera sa pamamagitan ng pag-smuggle, pag-hoard, at lahat ng mga katiwalian sa Department of Agriculture. Lantaran, harap-harapan ng pagnanakaw ng trilyon-trilyong budget. National budget. Hindi lang sa flood control, kundi sa bawat ahensya. Kailangang panagutin ang ulo ng sindikato sa lalong madaling panahon. Ang ulo ni Bangag Jr. Yan ang dapat ninyong pakatandaan. Na ang ulo ni Bangag ang dapat matapos na sa mundong ito para mabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa mundo, sa Pilipinas, at ang kanyang asawang mastermind na si Liza Tanas. Mastermind ng lahat. Mastermind ng kawatan. Mastermind ng kidnapping. Pag-usapan natin ang kidnapping kung naalala ninyo. 2023 ay si Liza Tanas at si Bangag ay nag-fabricate ng mga kaso, ng mga dokumento kay distressed mother, kay Sheena, na kung saan nasa Europa na at mayroong protektado ng Belgium. Binigyan ng asylum visa dahil hindi makauwi sa Pilipinas dahil ang mga kasabwat ng kanyang ex-partner ay ang Bangag administrasyon. Tinamnan ng kaso, kinidnap ang kanyang mga anak. Ano pa ba, mga kababayan, ang hindi nagawa ng Bangag Marcos Jr.? Pagnanakaw, panggugurgor, pangingidnap, pagtutuwad ng buli, pagsisinghot, paggugrupi, pag-orgy. Lahat ginawa na. Kaya dapat nang wakasan ang mga hayop na ito. Talamak ang kriminalidad, cybercrime, yung mga bata na ini-exploit, ginagamit sa mga online scams, illegal na pulburon o droga na available 24/7, 3-5. Riding in tandem, akyat bahay gang, salisigang, hold up, plus gurgur, binalot na ng takot ang buong Pilipinas dahil sa laganap na krimen, dahil walang pakialam ang gobyernong Bangag, ngiwi na kaganapan sa inyong bayan. Habang sila ay abala, nagpa-party-party, nag-iimbita ng mga Hollywood singers, nag-iimbita ng mga puta-puta para aliwin sila sa Malacanang gamit ang pera ng bayan. Samantalang kayo, magtiis kayo sa baha na hanggang ngayon hindi pa rin lumulubog sa inyong mga komunidad. Kung naalala ninyo, ang sabi ni Bangag nung nakaraang taon, merong 5,500 flood control at 2 days after, pinak-check siya ng tadhana. Pero ano ang kasinungalingan ni Bangag? Ay, climate change. Kaya ganon ay binangga ang isang flood control infra o ang tulay or kung ano pang mga kasinungalingan. At later on, laman na nyo na ang tunay na mastermind kung bakit patuloy ang baha. Dahil ang mga mga perang para sana sa proyektong pagpigilan ng baha ay ninakaw ng mga walang hiya. Kaya tuwing kalamidad na lang, mga kababayan, marami na mga pamilya ang nawawala ng tahanan, kabuhayan, at minsan, mga mahal sa buhay. Sa halip na magpatayo ng mga long-term na mga flood control, disaster preparedness, at kung ano pang mga tamang pagplano para mailikas, para maprotektahan ang ating mga kababayan, rehabilitation, nga ang taong bayan.
Then wala namang pakialam si Bangag sa inyo. Dahil ang gusto lang ni Bangag, magnakaw, 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 manghidnap, 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 magsingot, magsingot, at tumuwad-tuwad kasama ang kanyang mga barkadang Addictus Benedictus. Kumusta na ang ating mga magsasaka? Nakikita nyo naman sa social media, umiiyak, tumatangis ang ating mga farmers mula sa Benguet, Baguio, Mindoro, name it, sa bawat sulok ng Pilipinas. Now, tumatangis dahil walang gustong bumili ng kanilang mga produkto sa fair na halaga. Dahil pinamayagpag ni Satanas, ng pamilya ni Satanas, ng mga aranetang demonyo, ang smuggling dyan sa agrikultura at sa Bureau of Customs. Sama-sama sila na mayagpag sa mga illegal na negosyo, pinatay nila ang mga magsasaka, ang negosyo ng mga magsasaka. Nakakaawa. Tinatapon ng repolyo ang mga sibuyas dahil walang gustong bumili na mga mamimili sa palengke dahil mas pinipili ng mga mamimili na bumili sa mga smuggled goods kasi mura. Dahil yun ang negosyo ng Bangag Administration. Patuloy na hirap ang ating mga fisher folks, mga magsasaka, dahil ang demonyong Bangag walang pakialam sa inyo. Pagdating naman sa education, nangako si Bangag na magtatayo ng mga eskwelahan, 400,000 classrooms, rather. Ilan lang ba ang naipatayo niyang classrooms? Puro kasinungalingan, puro optics, puro pagpapanggap na may pagmamahal sa inyo. Pero kitang-kita naman sa ating mga estudyante. Ano ba ang natutunan ng ating mga kabataan ngayon? Wala. Meron naman, syempre. Pero mas maraming napapariwarang mga bata, lalo na yung mga nasa public school. Dahil walang sapat na proyekto ang gobyerno ni Bangag, puro lang optics, walang gutom, walang gutom. After ng camera, gutom na uli ang ating mga estudyante. Walang magagandang mga pasilidad ang mga public schools kasi imbis na ipondo na nakawin nila. Ilagay sa maleta, i-transport sa ibang bansa. Ngayon, mga kababayan, saan natutungo ang bayang minamahal? Lahat na lang, mga kababayan, lahat ng paghihirap ay ibinigay na sa inyo ng Bangag Administration. Araw-araw, sa pagising nila, iinom ng alak si Satanas, sisinghot si Bangag, tutuwad sila, orgy-orgy lang. Samantalang kayo, gutom-gutom everyday. Ganyan ang sitwasyon ng ating lupang tinubuan. Nakakalungkot. Mga kababayan, pagdating sa infrastruktura, nga. Pagdating sa ekonomiya, nga. Kahirapan, talamak. Korupsyon, talamak. Peace and order, malala ang kaguluhan. Patayan dito, patayan doon. Nakikita niyo naman sa mga balita, sa mga social media. Takot na takot ang ating mga taxi drivers, ang ating mga riders na kumuha ng pasahero dahil pwedeng bigla na lang silang gurgurin dahil pinalala ng Bangag Administration ang krimen sa Pilipinas. Ang ating mga OFW na napakalaki ng contribution sa ating bayan, takot na rin umuwi ng Pilipinas dahil kaliwat kanan ang krimen
Sa airport pa lang, bumalik na ang mga extortion. Bumalik na yung mga punit passport gang, guguhitan kunyari ng ballpen, yung passport ninyo, pupunitan para alukin kayo. Ma'am, magbayad ka na lang ng 20,000 para hindi ka na namin istorbohin. Makaalis ka na. Racket yan ng bangag administration dyan sa mga airport. Imagine nyo mga kababayan, tayong mga nasa labas ng bansa, kayong mga OFW, sobrang proud na bumalik ng Pilipinas at sobrang proud na maging Pilipino nung nakaraang panahon. Panahon ni Pangulong Duterte. Pero sa panahon ni Bangag, ikinahihiyan yung maging Pilipino. Naalala ko nung kami ay nasa Chamonix, France with Spokes Harry. Tinanong kami kung anong lahi namin. Ang sagot ni Harry ay Thai kami. Hindi namin sinabing Pilipino kami. Dahil ikinahihiya namin ang pagnanakaw, ang talamak na katarantaduhan ni Marcos Jr. Ganyan, hindi lang ako, hindi lang si Harry. Pero joke-joke, nagjo-joke-joke lang kami ng mga panahon na yon. Marami akong kaibigan na ikinakahiya na nila maging Pilipino sa panahon ni Bangag. Walang transparency at good governance. Bakit kamo? Habang si Inday Sara ay gusto nilang buksan ang bangko, ang mga financial statements, tamna ng kaso si Marcoleta, pero yung mga binigay ng Pogo kay Bangag at kay Satanas noong campaign period na 750 million pesos na galing sa Pogo, ayaw imbestigahan ng ombudsman. Bakit nga naman nila imbestigahan? Eh, ang boss nila, ang kawatan. Boy, Sayang pa ako eh. Galing pa. hindi sabay-sabay na tayo. Ang mga travel expenses ni Bangag, hanggang ngayon, hindi pa inilalabas ang kabuuan sa taong bayan. Walang transparency, walang accountability, ang pagdestrongkar ng 2025 budget. Hanggang ngayon, nandyan sa Korte Suprema. Ang pagwawalang hiya ng mga tiwaling senador, ang paggawa ng kaguluhan. Nung nakaraan, nung Mayo na nakita natin ang pag-aagawan ng leadership, ang pagbali ng batas, ang pagpakidnap kay Pangulong Duterte, ang planong pagpagurgor kay Sara Duterte, ang planong pagpagurgor kay Maharlika, at sa mga oposisyon o sa mga kritiko, patuloy kayong pinahihirapan. Walang maire-report si Bangag ngayong araw na ito kundi puro kasinungalingan. Ang healthcare, lahat ng ito, walang pagbabago, pawang optics lamang. Sobrang kawawa na ang bayang minamahal. Mga kababayan, saan na kayo dadamputin ngayon? Habang sila, habang sila ay nag-iitot-itot at nagtutuwad-tuwad, tumutuwad ang kinabukasan ng inyong mga mamamayan. Habang kayo ay nakikipagbuno every single day sa kahirapan, sa trabaho, kulang sa tulog, pagod dahil ang traffic, jutang ginemes. Pagpunta mo sa trabaho na dapat 15 minutos lang, inaabot ka ng 2 oras. Kaya pagdating mo sa trabaho, ngarag na ang alindog mo. Dahil ang bangag niyong Pangulo, walang inatupag, kundi ang magnakaw at magnakaw sa kaban ng bayan. Ang mga adiktus na ninyong mga kamag-anak na dating nagbagong buhay na, natakot nung panahon ni Duterte. Bumalik na uli sila sa kanilang mga bisyo. Sa panahon ngayon, ang mga ginugurgur, hindi na mga adik, kundi mga inosente.
minus dun sa attack dog nila. Ang mga binibiktima, ang mga kababayan natin na nagsusumikap para magkaroon ng maayos na buhay. Pero ang bangag patuloy na nilalapastangan ang ating kabanang-bayan. Nakakalungkot. Ang mga kawatan na dapat managot, nakakalaya, patuloy na humahakot ng kaban-kaban o mali-maletang pera. Ang mga naninindigan na mga politiko tinatanggal, sinususpend, or tinatakot. Ang ating vice-presidente na minsang nagtiwala sa isang bangag para magkaroon ng progresibong bukas at sama-samang babangon muli. Anong ginawa? Binaboy ng mga jutang ginina. Tinamnan ng mga kwento, nagbayad ng mga PR firm, nagbayad ng mga trolls para magpakalat ng kasinungalingan laban kay Inday Sara at sa kanyang pamilya. Maraming salamat sa nagsabing maganda ang outfit ko, Conrad Salinas. Nakakalungkot. Nakakalungkot, pero saan ba papatungo ang laban na ito? Saan tutungo ang ating mga kababayan na hirap na? Dahil hindi naman umiepekto yung pangungulam ko. Ano ang endgame ng mamamayang Pilipino na araw-araw nagsasakripisyo kayo sa buhay ninyo? Araw-araw, tumatawid kayo sa literal na lubid. May mga komunidad, nakita nyo nung nakaraan, bumaha, may lubid sa taas, may lubid sa baba, tulay-tulay doon ang mga kabataan na anytime pwedeng maligwak o bumagsak at maanod ng tubig baha dahil wala kayong pakialam ang mga bangag na mga yawa sa mga kababayan. Ang expose ni Chavit Singson na nagkakahalaga ng almost 10 billion na flood control project ni Sandro Marcos na ayaw niyang paimbestigahan dyan sa Kongreso ang tungkol sa flood control. Kesyo daw, hindi naman daw tama na yung mga sangkot doon ay ang mag-iimbestiga. Buti alam mo dahil ikaw ay sangkot na hayop kang chariska. Mga kababayan, sana gumising na kayo. Yung expose dyan sa Ilocos Norte ni Singson, kompleto, may litrato, may video with geotags, ang mga proyekto na ang kapal dapat ng semento, ganito, ganyan na lang, parang 1 inch na lang, exage. 2 inches, 3 inches, dahil tinipid ang pera, ang pondo para dyan. Or, hindi pa nasisimula na dapat matapos 2025, dapat tapos na ang proyekto. Hanggang ngayon, nakatenga pa rin. Dahil walang pakialam ang pamilyang bangag sa inyo. Expose naman yan ni Zaldico. Kung sino ang tunay na mastermind, dapat si Bangag Jr. wala na siya ngayon dyan sa Kongreso. Yang hayop na yan, kasama ng kanilang male-maleta gang syndicate. Walang ginawang matinong investigasyon, sabi ni Braso Tercero. Si Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Tama. Dahil magkakasabwat sila. Paano nga naman iimbestigahan ni Lacson na isa siyang aso ni Bangag? Kung ano lang ang inutos ng kanyang amo, yun lang ang kanyang itatahol. Kaya wala ka talagang maaasahan. Ang sabi ni Amelia Gamos, bagay daw ang damit ni Maharlika. Nagmukhang teenager. Thank you naman. Parang si Inday Sara ang hair.
Maraming salamat, Jensen. Mas okay manood kaysa sa'yo, Mama Harlika, kaysa sa bangag. Sabi ni Lolita Guerpo. Ano pa nga ba? Mga kababayan, ano pa ang dapat gawin ng taong bayan 2022 na pag-usapan na natin na ang nagmamaniobra ng lahat ay si Liza Tanas? Paulit-ulit na nga lang eh. Ang Maharlika funds, ang mga ginto na nasaan na, ibinenta na. Nakala natin, tayo mga nabudol, na ang ginto na mga ninakaw nila ay isusoli nila sa taong bayan, ang mga bangag, mga Marcos, yung pala, lalong nanakawin ang pondo ng bayan. Wala silang kabusugan. Wala silang awa na pagnakawan ang Pilipino. Pinag-aaral nila ang kanilang mga trolls sa London, sa Australia, gamit ang pera ng bayan. Kaya pagdating ng panahon, biyakin natin ang mga jutak nila at tanggalin ang pera ng bayan. Doon, sa pinang-aral ng mga putang ina, may araw din kayo. Magbabayad din kayo sa batas, mga hayop kayo. Nakakalungkot dahil ang ating mga teachers, nurses, at ang iba pang mga propesyon, kahit na kumikita sila, kulang pa rin ang kanilang kinikita dahil sa taas ng bilihin, taas ng gasolina, na pinataas ng bangag sa pakikipagsabwatan ng mga negosyante na kahit old stocks ay nag-times 100 o times 2, 100%. Ang idinagdag nilang patong, ayon nga kay Senator Marcoleta, 3 billion a day ang kanilang kinikita. Billion a day or a month, per month, I forgot. Basta 3 billion ang kinita ng mga kasabwat ng mga bangag na ipinatong doon sa old stocks na mga gasolina o oil, mga kababayan, at ipinataw sa inyo. Hindi naman tumaas ang sweldo ninyo. Kaya sobrang kawawa talaga ang bayan nating minamahal. Saan pupulutin ang ating bayan? Nakakahiya talagang mabuhay sa Pilipinas, lalo pag bangag ang namumuno. Yes, Marivic, nakakahiya talaga. Malaki ang budget ng mga trolls. Sayang ang pera ng bayan. Nakita nyo naman ang mga swangit na mga trolls ng mga bangag ay nagkakaroon ng mga sports car. May pa-kondo si Satanas. May pa-travel abroad. Samantalang kayo na lumalaban ng parehas, hindi nga kayo makatravel kahit dyan sa Bisaya o sa Mindanao, kung ikaw ay taga Maynila. Pero ang mga trolls ni bangag, paldo. Bundle-bundle, pero wag ka. Baka kunin na rin sila at ilagay silang lahat sa garapon, mapagbayaran man lang nila ang pakikipagsabwata nila sa bangag na administrasyon sa pagnanakaw sa kaba ng bayan. Sabi ni Lovely G, sinabi ni Imelda na ibibigay yung pera at gold sa gobyerno para magamit ng Pinas. Asa na? Yawa, exactly my point. Lovely G. Nabudol tayo. Nabudol ang taong bayan. No to Marcos anymore. No to oligarchs. Sabi ni Rune. Grabe ang kahirapan na dinadanas ng ating mga kababayan. Ano pa ang pwedeng gawin ng taong bayan sa kabila ng pagnanakaw ng bangag administration? Ang kanilang mga amiga na wala namang pwesto sa gobyerno
iniistorbo ang mga embahada ng Pilipinas. Magsimula tayo sa Amerika, Singapore, Thailand, Europa. Ginagamit ang pondo ng mga OFW para sa libreng Mercedes-Benz driver, nagpapasundo sa mga tauhan ng embahada kahit sila ay hindi opisyal ng gobyerno. Dahil yun ang utos ni Satanas. Dahil gusto nilang special or VIP sila pagpasok pa lang sa mga bansang pupuntahan nila. Kaya nga narinig ng ating puting ahas ang usapan sa isang embahada o kasama nila, mga kababayan, sa kanilang mga party-party, naluto na or tapos na ang impeachment laban kay Inday Sara. Yan ang katotohanan, kaya lahat ng ginagawa ng bangag administrasyon ngayon at ng maletagang impeachment hearing ay drama na lang yan. Tapos na po ang impeachment. Nahusgahan na, nabali na nila ang batas. Nakikita nyo naman ang mga judgment decision ni Kilay, gawa na. Nakalagay na sa script. Dahil sila ay naatasan na ng bangag at ni Satanas na i-convict si Inday Sara. Sa panahon ngayon, wala pa silang numero. Pero pilit nilang binababoy, binabali ang batas na dapat ang mga pinakulong nilang Senate members ay hindi kasali sa threshold sa botohan. Ganyan kademonyo ang bangag administration. Budol na budol, okay? Budol na tayo. Yan ang katotohanan. Puro kasinungalingan ang Marcos bangag na ito. Wala na pong papantay sa kahayupan ni Marcos Jr. Wala nang papantay sa kasamaan ni Liza Tanas. Kaya dapat manindigan ng taong bayan, ipasuka lahat sa kanila ang perang ninakaw nila. Pati kalimutaw nila. Kung nandoon ang pera, dukutin para maibalik sa taong bayan ang perang ninakaw ng mga hayop. Pero mga kababayan, kahit anong gawing panira sa mga Duterte, hindi nila kayang pantayan ang tunay na pagmamahal, pagtitiwala, lalo na kay Inday Sara, dahil kahapon nasaksihan natin ang historical na pagmamahal ng ating mga kababayan sa United Kingdom. Wala si Bangag nun. Walang si Pangulong Duterte lang at si Inday Sara sa history ng mga leaders sa Pilipinas ang nagkaroon ng ganyang klaseng pagmamahal na nagmula sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Tignan ninyo. Ang mga demonyo nung pumunta sa Vancouver, Canada, pinagmumura. Pinagsisigawan ng ating mga kababayan dahil yun ang nararamdamang galit sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagwawalang hiya sa mga kritiko, pagtatransport ng mali-maleta sa kanilang mga offshore accounts, pagbibenta ng mga ari-arian ng ating bayan, pakikipagsabwatan sa mga illegal na mga negosyante o mga oligarchs. Habang kayo ay gutom, gusto pa kayong ibala sa kanyon. Gumagawa ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Nag-i-instigate ang ilong ni Tariela. Ang supot o ang kalbo na si Gibo, ang Maltese na si Gibo. Nag-i-instigate para sa kaguluhan at kayo ang ibabala. Hindi naman nila kaya makipag-bang-bang-bang. Dahil talagang kung gusto nila, mga kababayan, labanan ang panggigipit. Dapat labanan muna nila ang mga sarili nila sa panggigipit sa inyo.
Walang saysay ang makipag-away sa China sa putang inang tubig na yan. Kung mismo ang bangag ay pinagnanakawan kayo ng trilyon-trilyon kada taon. O minuto, sigu-segundo, ninanakaw ang pondo. Lalaban ka sa China? Putang ina. Pero ang presidente mo, ang first lady mong adiktos, kidnapper, bangag, araw-araw kayong pinahirapan. Kasabwat ang kanilang mga attack dogs, ang kanilang mga gabinete. Ba't di na kayo pasakop sa amin? Ba't hindi na lang kayo pasakop kay Maharlika? Para magkasing ganda tayo today. Ang hirap magtalumpati, putang ina. Magsayaw na lang tayo. Mahirap magtalumpati ng kadyutahan ni Bangag. But I'm so happy. Kumasya na ang damit ko. Tapos na ang talumpati natin. Mag-comment na kayo. Mga jutang Ginemes. Puro na lang paitot-itot ang mga alpot sa Malacanang. Ang mga pagmumukha nila, mga kababayan. Ano ba sabi natin? Magtutungaw tayo. Wala na si Tungaw. Kaya mo na yun. Asahan ninyo mamayang gabi. Pagkatapos ng kanilang kasinungalingan, mag-o-orgy na naman sila. Tutuwad si Bangag, babaliktad si Satanas, si Semplang si Sandra, at papasok ang Juto sa kipay ni Delima. Galing kay Dayan. Ay, ambot, Ginoong Gagmay. Mga palangga, walang kwenta ang makinig sa Bangag. Pero syempre, babasahin natin ang script. Walang kwentang mamuhay sa Pilipinas. Kawawa kayo, kailangan nyo ng kumilos. Ang mga demonyong pulis na mga supot, mga hayop kayo. Kagabi pa lang, nakabantay na kayo sa church ng INC. Bakit? Takot ba kayo? Or baka any moment, biglang atakin si Bangag. Baka bigla na siyang bumulagta dahil siya ay nasobrahan sa pagsinghot. Who knows? O nasobrahan sa buli-buli. Nasobrahan sa buli-buli. Diba? Nasobrahan sa tubig. Oh, ha? Mga palangga, nakakapagod ang labang ito. Pero hindi tayo mapapagod. Hindi tayo mapapagod dahil darating ang panahon, papantay ang kanilang mga paa. At tayo ang magwagi. Shit, ang payat ko na. Oh my goodness. Kailangan panindigan ang calorie deficit diet para tuloy-tuloy ang ating alindog na namamayagpag. Hindi na ako nakikinig kay Bangag dahil na high blood na ako. Na taas ng high blood pressure ko, sabi ni Mench. I heart you too, midwife nurse. Yes. Nasobrahan sa suyop, sa singhot si Bangag. Ano pa nga ba? Walang kwenta ang sona ni Bangag. Soon, matatapos na din ang Bangag government. Nothing is permanent in this world. If natapos ang tatay din, hindi imposibleng matapos ang mga Bangag. Kaya, mga kababayan, the reason why nagbabadya ang martial law kasi gusto nilang manatili sa pwesto. Expose ko yan, 2023 pa lang. Yes, salamat sa Jules, Salvacion. Thank you, Palangga, and Vance Vlog. Yeah. Anyway, magsusaw na pa ba ako? Tapos na. Wala nang bayad yung 1 hour. Tapos na. Oh, very effective ang calorie deficit diet ko. As in, promise. Try it, darling. Yeah, Ruby, thank you. Jensen, thank you. Very effective kasi nga, binibilang ko ang calorie ko. Binibilang ko ang budget ko. Hindi ako nagsisplurge. Hindi ako nagnanakaw ng budget ng may budget.
Kaya dapat ang calorie budget ko ay 1,200 lang a day. Pag sumobra yan, pag nanakaw na yan. Nanakawin ko na yung ibang calorie na kasama ko. Ang mga kakamping, may party na naman, sabi ni BJ. Mamaya, after ng sunangaling, hindi lang party, orgy. Tuwad-tuwad ang mga pangit. Ang mga magkakampi sa mga kawalang hiyaan, sabi ni Yolanda, ay tuwang-tuwa. Corrected ba? Atras tayo. Okay. Now, mga kababayan, magurgur ka na sana, bangag, sabi ni Winners Channel. Sabi niya, BBM, hayop kang walang iya ka, sana mailagay ka na sa garapon. Galit na galit si Winners Channel. Isama mo si Lisa Tanas, ang buong pamilya mo, pumantay na mga panin nyo. Palakpakan natin si Winners Channel. Galit na galit kay Marcos Jr. Tama yan. Yes, Derek Torres. Kama Sutra 2026. Hindi sila bagay mag-Kama Sutra. Ang nagka-Kama Sutra, yung mga magagandang katulad natin, hindi sila bagay. Mga nget pa sila. Dapat sila sa usali, sa kanal sila nag-orgy. Doon sila nababay. Right? Maganda yung nabili nyo, di na kailangan. Aha. Tapos na kaya? Kaya sabi ni Ana, matatapos din yan si Bangag. Right, Menchi? Tawa-tawa ka dyan. Marcos Jr., Romualdez, magurgur yan. Mamaya ma-overdose sa pulburon. Puro na lamang kasinungalingan ang ginagawa ng mga bangag. Sabi ni Vanessa, ang ganda ng outfit mo, madam. I thank you. Trilyones ang inakaw ni Bangag. Kung noon nasa freezer, ngayon nasa pugon. Parang pwede rin. Okay, pwede rin sa pugon. Ang daming palakpak ni Bangag. Ang daming maleta. Wala silang kwenta, sabi ni Luz Beminda, sabi ni Gorgozoro, masinungaling sila. Ano ang gagawin ninyo mga kababayan? Ano ang gagawin natin? Dapat na silang itapon sa kumunon. Dapat na ibagsak ang mga kawatan, ang mga demonyo patuloy na nagpapahirap sa kaban ng bayan. Dapat nyo nang tapusin ang mga hinayupak now or never. Kaya ipagdasal natin na sana may isang malaking biyaya ang Diyos para sa atin. Dapat matapos na ang paghihirap ng taong bayan. Dapat magbayad na sila sa mga buhay na inutang nila dahil sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Solid Maharlika ako, biglang may 18 million daw na pondo. Patungkol saan ang 18 million na pondo? Hindi ko alam ang 18 million. Pondo saan? Sa pag-orgy o pagsisinghot? Cecil watching from UK. Nakapunta ka ba kahapon, the other day? Kay Inday Sara? Baka pati palakpak may bayad, sabi ni Veronica. Ano pa nga ba? May bayad lahat yan. Galing sa maleta. Maleta is overflowing. Sabi ni Ruby. Sabi ni Zara Lina, si Taratara ay suot ang red carpet. May gaganda pa ba sa outfit natin today? Simple. At murang-mura lang. May pa, ang tawag dyan, may pa silver shimmering pa tayo. Yun nga eh, mahirap pag lang sa lamig ko. Papangit nila, no? Bakit tayo mga PRRD supporters, ang gaganda natin lahat? Ay, hindi, pero yung mga nget pa. Hindi, sige, wag na, hayaan mo na, bati ko na sila ngayong araw na to. Yung mga pangit, sige, magpaganda, kasi dapat isa lang kaaway natin ngayong araw na to, ang mga bangag. Bali ba yung mga double agent? Okay? So lahat yan, okay, love na natin yan. Okay?
Ano daw? Ang sabi ng troll, ewan ko sa'yo, Maharlika. Samantalang dati minura mo, hindi yan totoo. Sinungaling ka. Fake news yan. Never ever kung minura ang PRRD. Ikaw ay pakananibagan. Zoro, Gorgor. Ano pa ang ginagawa ng Gorgor Department? Inaatasan kita. Gorgorin mo, baby. Okay. Hayaan mo na siya. Troll control, gorgorin mo na. Okay. Puro negative ang comments soon. Soul Mix Kitchen. Ano pa? Sige, mag-comment kayo, magtanong kayo. Dahil nakikita natin, mga kababayan, hindi na ako magboboses. Can I sit? Ay, hindi na tayo na lang ako. Okay, mga kababayan. Okay, wala namang. Sige, mag-comment kayo dyan. Tapos na yung ano natin, yung ating mga intonation, chuchu-chuchu. Okay? I have time. O, di ba ang social natin, no? Ang lakas maka-level ng mga ano natin, mga yaman-yamanan dramatization. Pero at least hindi man ito nakaw sa kaban ng bayan. Habang si Bangag ay nagpapakalat ng kasinungalingan, tayo ay nagpapamulat sa ating mga kababayan, maawa kayo sa inyong mga kabataan. Maawa kayo sa inyong future. Maawa kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga apo, na patuloy na binababoy, my God, every single day. Sa pag-uusap natin ngayon, may akyat bahay gang. May bigla na lang mga nagpapanggap, mga survey. Yung pala, tinitignan lang ang inyong mga pintuan. Baka bukas at akyatin ang inyong mga bahay. Mag-ingat kayo. Huwag kayo mag-entertain. Kahit kamukha pa ni Tom Cruise yan. O kung sino pa man yan, ang kumatok sa pintuan ninyo, huwag niyong bubuksan. Kung wala naman kayong alam na business dealing sa kanila, lalo na sa Pilipinas. Dahil talamak ang mga kawatan, dahil nga namayagpag, dahil kay Bangag. Cecil B. Exactly. Ang utang ng Pilipinas Mamaya ko edit to. ay umabot